Bakit mo ba binubutas ang bangka ng iba? Ngayong napakalawak naman ng dagat para sa inyong dalawa. Bakit mo ba binabangga o ginagasgas ang sasakyan ng iba? Ngayong pagkalaki-laki naman ng kalsada para sa inyong dalawa, makakadaan naman kayo. Bakit din naman na sinisiraan mo ang iyong katrabaho? Ngayong lahat naman ng mga empleyado, tinataas ang kanilang mga sweldo. Ano ba ang dahilan? Bakit ba minsan binababa natin ang isang tao? Hindi naman tayo sinasaktan. Hindi naman tayo sinisiraan. Wala naman silang ginawang masama sa atin. Wala naman tayong kasalanan sa iba. Walang ibang dahilan kung hindi ang inggit. Amen? Kung nga ang kuya na si Cain, kaya niyang patayin ang kanyang nakakabunsong kapatid na si Abel dahil sa inggit, ikaw pa kaya na hindi kaano-ano ng ibang tao? Kaya ka din nilang saktan, kaya ka din nilang sirain. Pero ang tanong, bakit ba naiinggit ang ibang tao sa iyo? Simple lang ang dahilan. Ito ay dahil gusto nilang makuha kung ano yung meron ka. May naiinggit sa iyo kasi hindi nila matiis na ikaw ay pinapaboran ng Diyos. May naiinggit sa iyo kasi hindi nila matiis na ikaw ay pinagpapala ng Panginoon. Pagkatapos ng kataasan, ang inggit ay isa sa mga pinakanakakatakot at delikadong kasalanan. We have to remember that after the sin of pride, it is the sin of envy that is most dangerous. Sabi nga ng Diyos sa unang pagbasa, kapag pinapasok mo ang inggit sa puso mo, magiging alipin ka nito. Ang demonyo ang magiging Panginoon mo. Ang mga taong inggit, wala sa tamang bait. Envious people are irrational people. People full of envy and jealousy are mad. They are insane. They are crazy. Tandaan niyo po yan. Pag naiinggit ka, baliw ka. Tingnan niyo na lang po itong si Cain. Dahil sa inggit, nakalimutan niya, kapatid pala niya, si Abel. Di man niya naisip yun, pinaslang niya. At nakuha pang magsinungaling nitong si Cain sa Diyos. Tinatanong ng Diyos, nasaan yung kapatid mo? Bigla sinabi niya, ba't hinahanap mo siya sa akin? Ako bang may pagmamay-ari ng aking kapatid? Di ba wala naman tayong maitatago sa Diyos? Pero nakuhang magtago nitong si Cain sa Panginoon. Bakit niya nagawa yon? Dahil sa kanyang inggit. Dahil sa inggit, hindi siya mabuting nag-isip. Ang nakakatawa sa mga taong inggit, akala nila, kapag nasira nila ang iba, mapapasa kanila yung natanggap nilang grasya. Pero kapatid, kailangan po nating maunawaan ito. Hindi lalakas ang liwanag mo dahil hinipan mo o pinatay mo ang ilaw ng iba. Hindi ka bumabango dahil binubulgar mo ang bulok ng iba. Di po ba? Lalo ka nga bumabaho kapag sinasabi mo ang baho ng iba. Hindi ka rin naman aangat sa buhay kung hinahatak mo ang iba
pababa. Kapag gumagawa ka ng masama sa iyong kapwa, tandaan natin yan. Lalo ka lang pumapangit. Bumabaho ka at nagiging mas madilim ang buhay mo. Ang nakakalimutan ng taong inggit ay pati din siya may natanggap na pagpapala. Kailangan nating matandaan muli yan. Walang tao ang hindi pinagpala. All of us are blessed by God. Amen? Ang sakit ng taong inggit, bulag siya sa grasya na binigay ng Diyos sa kanya. Sigurado lang, kapag inggit ka, hindi ka marunong magpasalamat. Ang mga taong inggit, ang mga taong inggit, hindi rin marunong mag-enjoy sa buhay yan. Amen? Ang mga taong naiinggit ay galit. Ang hindi natin maunawaan sa mga taong inggit ay walang magpapaganda sa buhay natin kung hindi ang Diyos lang. Sana maalaala mo yan kapag naiinggit ka. Walang magtataas sa iyong kalagayan kung hindi ang Diyos lang. Walang magbibigay o magpupuno ng kabutihan sa iyo kung hindi ang Panginoon lamang. Sinabi nga sa unang pagbasa, ang sikreto para matuwa ang Diyos sa atin. Ano? Kailangan nating pagbutihin lahat ng ating gagawin. God said to Cain, if you do well, you will not be crestfallen and resentful. Hindi ka naman mapupuno sa galit. Hindi naman sasama ang loob mo kung bigay todo ka lang. Ayun naman pala pagbutihan lang naman natin, gawin natin ang makakaya natin, at ang pabor ng Diyos ay mapapasa atin. Ano ang dahilan? Bakit mas pinapaboran minsan ng Diyos ang alay ng iba? Kasi meron silang ginawa na mabuti. Yan ang ginawa ni Abel. Narinig niyo po, balikan niyo man. Yung inalay ni Abel, pinili niya yung pinakamagandang alaga niya. Habang itong naman si Cain, kung ano lang yung nakita niya, yun yung kinuha niya, yun yung binigay niya sa Diyos. Hindi ba nakakatawa si Cain? Gusto niyang paboran siya ng Diyos, pero ayaw naman niyang ibigay yung pinakamabuti, pinakamahusay niya. And isn't this also our story? Funny how a lot of us wants to be praised, but we do not want to do our best. Marami ang gustong yumaman, pero gusto nila higa-higa lang. Marami din po gustong pumayat, pero ayaw naman mag-ensayo, ayaw naman magpapawis, ayaw mag-diet. Kaya naman kumikita yung mga ibang nagtitinda ng diet pills. Kasi niloloko mga tao, pag ininom mo, ang gamot na ito, sexy ka. Walang ganon. Marami ding gustong pagpalain, kahit na grabe ang ugali nila. Kapatid, kahit naman na maunawain ang Diyos, pantay-pantay pa rin ang Diyos. May hustisya pa rin ang pagbibigay at pagpapala ng Panginoon. If you want the best, then do your best. If you want more, then do more. Huwag kang maiinggit kung hindi mo naman binibigay ang lahat-lahat mo. Amen? Bago mo kainggitan ng iba, tanungin mo muna, ano ba yung mabuting ginagawa nila?
kailangan pagnilayan din natin. San ba ako nagkukulang? Ano pa ba yung magagawa ko? Ano pa bang mahihigitan ko doon sa aking pagtatrabaho? Ang taong nagtatagumpay, ang taong yumaman, sumikat, ang taong mabait, hindi naman sila nakarating dyan na aksidente lang eh. Oo, may ginawa ang Diyos, pero merong mabuting ginawa ang tao para makarating siya sa tuktok, para siya ay pagpalain din ng Diyos. Kapatid, hindi ka pinagpapala kung puno ka ng inggit at galit. Ang pagpapala ay nag-uumpisa palagi sa pagmamahal natin sa Diyos. Amen? The best way to gain favor with God is to love God with all of your heart, with all of your soul, with all of your mind, and with all of your strength. And the best way to be blessed in this life is to give your best in whatever you will do. If you want people to notice you, then do your best. If you want to gain the attention of God, then give all of your mind and heart and soul and strength to God. Ang mga inggit, sila yung mga hindi nagbibigay ng best nila. Kaya kapatid, pagpasensya na lang natin sila. Pagdasal mo na lang ang mga taong yan. Ang mga taong hindi nakakaangat, talaga, magbababa at magbababa sila ng iba. Yan lang naman ang kaya nila para malampasan ka. Di po ba? May katotohanan, ang punong mabunga ay babatuhin at babatuhin ng iba. Totoo din po na kapag pinagpala ka ng Panginoon, may magagalit at may magbabalak na sa iyo ay makasakit. Pero, huwag kang mag-alala. Kung ikaw ay nakapanig sa Diyos, papabayaan ka ba niya? Hindi. At kung ikaw man ay naiinggit, kapatid, aminin mo sana yan sa Diyos. Magsisi ka. Kapatid, kung inggit ka, gising na. Magpasalamat ka muna sa mga blessing na binigay sa iyo. Ang sekreto para makuha mo ang pabor ng Diyos, love God with all of your heart, and with all of your heart, do your best. Amen.